mga kasulatan sa aklat ng Mateo, chapter 8 at chapter 28, verse 16 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi: pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila. Subalit, may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Huling talata, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Minsan, mga bata, minsan, papasahin nga natin yung ating team. 1, 2, 3. For God's victorious next generation. Sa palagay ninyo, sino yan? Sino yung generation na yan? Tayo, mga bata. Ngayon, ang background ng ating pag-aaralan ngayon, matapos na si Jesus ay ipako sa krus, namatay, muling nabuhay, ay binanggit niya ang mga bagay na ito doon sa bundok ng Galilee, kung saan doon din niya sinimulan yung pagsasalaysay ng mga batas at pagtatayo ng bagong kaharian. Ngayon, focus tayo doon sa 2 talata. Ang sabi doon, kaya't humayo kayo. Anong sabi doon? Go and preach the gospel. Itong pamamaraan natin ngayon ng DBBS, wala nito noon. Noon ay naglalakad sila, pumupunta sa mga bahay-bahay. Nag-i-evangelize. Pero sa makabagong kapanahunan, mayroon tayong tinatawag na DBBS o ano tawag dito sa DBBS? Daily Vacation Bible School. So mapalad tayo sapagkat ngayon ay mayroon na nito. Noon ay wala. Bakit? Noon, wala pang mga relihiyong nakakalat sa daigdig. Ngayon, kapag nagbahay-bahay ka, sa palagay ninyo, tatanggapin tayo? Meron siguro, merong hindi. Pero, itong makabagong ginagawa natin na DBBS, ay ang target natin ay mga bata. Tayo. Sa palagay ninyo, bakit? Mas madali po kasing turuan ang mga bata kaysa tungo sa mga matatanda na naturuan na. Kaya kung pansinin natin, una, ibinigay ko sa inyo ang background na ito dahil hindi tayo ang kausap. Ang kausap dito ay mismo ang mga alagad. 11 alagad na bawasan na ng isa. At dito yung sinasabing humayo kayo, nagpapatuloy hanggang sa kapanahunan ito. At ang target nga natin, hindi lamang mga bata, gayon din ang mga matatanda. Bakit? Kailangan nilang malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Noong nakaraan, ang subject natin ay walang iba kundi si Jesus, na dapat makilala ng mga bata. Sa murang isipan nila, dapat makilala nila sa biblical na pamamaraan. Kasi may maraming mga bata na kilala si Jesus sa kwento lang. Sino ba itong si Jesus? Sa palagay ninyo, sino itong si Jesus? Siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Siya ang ipinangako ng lumang tipan na hari ng kaharian ng Diyos. Dapat muna siyang kilalanin. Alam niyo yung subject nung nakaraan, pagsamba, unang araw. Tanong, sino ba yung sasambahin? Dapat kilalanin muna natin yung subject, yung pinatutungkulan. At kahapon, ano ang sabi? Paglilingkod. Sino ang ating paglilingkuran? Naglilingkod kayo sa kapwa, para na rin kayo naglilingkod sa Panginoon. So, ngayon, ang sabi doon, ang subject na binigay sa akin ay ang pagsunod. Sino ba ang susundin? Minsan,
mas takot pa sila doon sa pastor. Bakit? Yung pastor kasi masungit. Masungit ba yung pastor ninyo? Hindi. Salamat naman. Sapagkat minsan, alam niyo po, yung mga tagapagturo, yung mga tagapanguna, tao din po katulad ninyo. Napapagod. Maraming nakaatang sa balikat. Hindi lamang ang church, kundi pati ang sambahayan. Kaya minsan irritable din. Dahil tao din tayo. So tutulungan ninyo. Yung ginagawa nating DBBS, ito ay tungkulin hindi lamang ng isang pastor, kundi ng lahat. Lalong-lalo na yung mga itinatalagang mga guro. Amen? Yung mga guro, mapalad po kayo sapagkat may mga bata pang tinuturuan. At mga bata, mapalad din kayo sapagkat may mga guro na nagtuturo sa inyo. Ito yung pasimula. Alam niyo po, pang 4 years ng DBBS sa Lower Kilingan. Salamat sa Panginoon dahil meron na nito. At ngayon, ano ang sabi doon? Turuan silang maglingkod. Yung paglilingkod, mga bata, tahimik muna. Yung paglilingkod po, sino sa inyo ang masunuri sa inyong magulang? Taas. Parang ako lang sumusunod sa magulang ko. Wala na po ako magulang, patay na sila. Yung paglilingkod po, kung hindi kayo sumusunod sa inyong magulang, paano nyo susundin sa Jesus na hindi nyo naman nakikita? Malaking katanungan. So, susubukin muna yung inyong pagsunod sa inyong tahanan. Kung sa tahanan ninyo, kayo ay masunurin, paglabas ninyo, pagdating sa bahay panambahan, magiging masunodin din kayo. Alam niyo po, sa panahon nito ay nagtatanim tayo sa mga batang ito na isang butil. Isang butil o isang pananim na dadating ang panahon, ito'y lalago, lalaki, at magiging tunay na isang puno na namumunga. Kaya, i-treasure natin na tuwing DBBS, maka-attend tayo. Pabalik po tayo doon sa tinatawag na basic principle. Una, kikilalanin muna natin yung ating paglilingkuran. Sino nga ba talaga siya? Babasahin ninyo ang banal na kasulatan. Sapagkat sa banal na kasulatan, makikita ninyo, kahit kayo mga bata pa, makikita ninyo kung sino talaga si Jesus. At ikalawa, mananalangin kayo. Sino ba sa inyo marunong manalangin? Pinapanalangin nyo ba yung mga magulang? Yung mga classmate ninyo? Yung mga nambubuli sa inyo? Mas higit nyo silang ipanalangin na maging kaibigan ninyo. Dahil sa inyong pananalangin, dito magsisimula. Matututo kayong madisiplina. Na sa paggising sa umaga, hindi mo na cellphone ang titingnan. Kundi pipikit ang mata, Panginoon. Salamat, nagising pa ako. Salamat, pagpalain mo ang aking mga magulang na mag-provide ka. Matulungan sila at matulungan din kami. Mahalaga po ito sa inyong mga bata. Ikatlo, dadalo kayo. Yung sinasabing pagsamba. Sino ba yung sinasamba ninyo? Sa Jesus. Sa inyong patuloy na pagdalo ng pagdalo, lalong lalawak yung inyong pagkakaintindi at pagkakaunawa. Dito, hindi natin binibigyan ng punto yung relihiyon. Alam ko may kanya-kanya kayong relihiyon. Lalo na yung inyong mga magulang. Ngunit dito sa Kilingan Mission Church, mas binibigyan natin ng diin ang salita ng Diyos. Yung ating relasyon. Magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Panginoong Diyos. Lalo na kay Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Dito, makikita at mangyayari. Unti-unti, uusbong yung pananampalataya na tinitingnan ng Diyos sa puso ng ninyong mga bata. At sa tatlong ito, iinog yung ating buhay o inyong buhay. Mangyayari yung sinasabi na for God's victorious next generation, kayo yan, mga bata. Kayo ang pag-asa. Bakit? Pag hindi kayo naturuan ng salita ng Diyos, ang sanlibutan ang magtuturo sa inyo. At ano ang inyong matututunan sa sanlibutan? Ipapahamak kayo ng sanlibutan. Ang salita ng Diyos, palalaguin kayo, ilalapit kayo sa Diyos upang kayo'y maging tagapaglingkod niya. At maging masunurin, mananamba, magbabasa ng kasulatan, mananalangin. Yun ang itinuturo namin sa inyo, mga bata. Naunawaan ninyo, mga bata? Amen? Nagagalit ba si pastor? Bakit ang lakas ng boses? Hindi po ako nagagalit. Binibigyan ko ng punto sa pagkakataon ito. Sapagkat ang araw na ito ay mahalaga
sa buhay ninyo, sa buhay ng mga guro, sa buhay ng bawat isa sa amin. At kayo, ang susunod na henerasyon na magiging mga tapat sa Diyos na maglilingkod. Amen? Amen. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa ika-3 araw ng kanilang DBBS. Nang araw nito ay tinuturo, Diyos, ang pagsunod. Sino nga ang aming susundin? Walang iba kundi ikaw, Panginoong Yesus, at ang iyong salita. At dito sa aming pagsunod, sa aming mga magulang ay pagpapakita ng pagsunod sa iyo. Kung hindi namin masunod ang aming mga magulang, paano nga namin susundin ang iyong salita, O Diyos? Kaya iukit mo sa puso, sa isip ng mga batang ito, na maging masuno rin sila, lalong-lalo na sa iyong salita. O dakilang Diyos, salamat na minsan pa ay naganap ang kalooban mo na maipahayag ang iyong salita kahit sa mangurang isipan ng mga batang ito at higit sa aming mga matatanda na. O dakilang Diyos, salamat sa malayang pagkilos po ng Banal mong Espiritu sa 3 araw na DBBS na ito. Salamat sa mga guro na ginamit mo. Salamat sa bawat isa sa amin. Salamat din sa aming mga bisita. Salamat din sa lahat ng aming mga kapatid. O Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.